sobrang lakas ng hangin. Tingnan nyo yung dalawang pots. Ayan, dalawang pots ng bird's nest. Ayan, kita nyo yung itsura ng pot na yan. And makikita nyo madami na din mga tumutubong damo. So makikita nyo talaga sa paniniwala kung hindi sila sensitive sa kahit anong potting mix. Ayan, kung ano-anong potting mix yung ginamit ko. Kaya tingnan nyo naman, ang tigas-tigas. Hey guys! Welcome back to another Planzilla video, and for today's vlog, since holiday ngayon, today po is Bohol Day and holiday means Garden Day. So we will be repotting the aglonemas that we have here. Madami na dito ang pumapayat kasi nga nababasa ng ulan na nagiging compact yung soil nila. So we will correct the potting mix that they have, and nag-prepare na po kami. So if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. You know guys, in our place, aglonemas were really underrated. Maybe because halos lahat ng bahay, even before this whole plant craze of the pandemic started, meron na talagang mga aglonemas sa mga bahay-bahay na makikita. Exact for those time na meron talagang lumabas na mga aglonemas galing ng Thailand. So meron mga bagong klase ng aglonemas na meron tayo ngayon. So itong mga to guys, mga common aglonemas lang. So even if we call it common, they still have that beauty talaga if you take care of them well. So itong mga nandito sa amin, I really admit na hindi sila ganun kaalaga. Hindi sila nakalagay in one place lang. So parang scattered lang kung saan-saan lang basta maitanim. Tapos yung mga soil na ginagamit namin sa kanila, na if you remember, someone asked on our previous videos, what do we do with those soil na tinitake out namin kapag nagre-repot kami? So this is what we usually do guys. Yung mga nakukuha naming soil dito pumupunta dito sa mga underrated plants na to. I'm so sorry about that. Pero ngayon, we have prepared the same potting mix that we use for our philodendrons. So yan guys, meron siyang acacia, yung mga nabulok na acacia leaves. We also have coco peat, aged rice hulls, tapos yung carbonized rice hulls. Meron yang cow manure, tapos konting garden soil. If meron pa mang iba, merong mga coco coir na nga guys, coco coir na medyo na na sila, nabulok. Parang healthy ng potting mix na yan, and I'm sure the aglonemas would love it. Kasi I really regret not putting too much effort on them. Nung mga nakakita na ako na, especially yung kapatid ko, na sobrang lush ng aglonemas niya. So I really regret na hindi ko sila ganun naalagaan kasi nga gumaganda pala talaga sila. And if they are just around the corner, even if they are not expensive, if we take care of them well, sobrang gaganda sila guys. So they will mirror the care that you give towards them. So kung gaano mo sila kamahal, gaano mo sila inaalagaan, ganun din sila kaganda. So yun yung mga naisip namin today. Just like this one guys, sobrang compact na ng soil niya. As in, I really admit na sobrang tigas na. Even if I try to squeeze the temporary pot, sobrang soft lang ng pots na ganito guys. Mga mumurahing pot, pero sobrang tigas na and hindi mo na siya ma-squeeze dahil sa sobrang compact ng soil na meron siya. If we had used another potting mix for this, it wouldn't be as hard as this. So, hindi sana magiging ganito yung soil. Or if I had realized it earlier, I would have used
that potting mix. Kasi naman guys, ako yung mga nagtatanim sa mga aglonema, so I'm really into them. Pero hindi kasi ako ganun ka-consistent when it comes to taking care of the plants kasi nga I have an 8 to 5 job. So hindi ko sila nababantayan ng pag-uwi ko, pagod na. So hindi ko sila regularly na maintain. So parang hindi ako ganun talaga. Okay, let's just cut it. Hindi ako ganun ka-consistent when it comes to taking care of the plants. Kaya ganito. So ngayon, since I realized that it would be best to change all of the potting mix. So, most of the aglonemas that we have here, ito, mga ganito yan, ang payat-payat. Sobrang lush niya nung nabili ko. Pero, divide ko. Tapos ngayon, ayan, ewan ko kung nasan yung mga ulad niyan, pinamimigay-migay ko na, ganon. Kasi nga, hindi naman maganda yung pot niya nung binili ko. Kaya ngayon, ire-repat namin lahat. And, let's start. So that is the first aglonema na niripat namin. So I do not know if this potting mix will be enough for all of these that we have here na kailangan naming iripat today. Pero susubukan naming pagkasyahin since yun lang naman yung mga potting mix na meron kami dito, yung nabili namin. So inuuna namin yan, which is the smaller one. Hindi pa yan ganun katagal from the time na niripat siya. Pero nilagay kasi yan dun sa area na palaging basa guys. So I chose to have it repotted kasi mas mabuti na pare-pareho sila ng potting mix para pare-pareho sila ng tubo. And I will be placing them in the same area. So ayun, uunahin daw namin yung mga maliliit. So lalagay ko na lang muna siya dito. So, tingnan ko lang kung okay lang ba sila dito sa area na to. Oh, this next one, oh, kawawa naman. So, ayan. Ito naman yung next. Ayan. Maybe yun yung isa sa mga Doña Carmen na nabili ko. Kasi sobrang dami ng mga Doña Carmen in one pot nung nabili ko. For just 250 pesos. One pot lang ba yun? Pero guys, ano siya, dinivide ko kasi nga feeling ko ang dami-dami naman. Tapos yung pot na ginamit para sa kanya is yung can ng pintura. Kaya nung nakabili kami ng mga maliliit na mga pots na ganyan, pinalitan ko talaga siya. Pero nga ayun, pagkatapos ko na siyang maripat, tapos nilagay siya somewhere dito, naging compact din yung soil. Kasi yung mga ginagamit sa kanyang mga soil guys, yung mga lumang potting mix. Kaya ngayon gumamit kami ng bago talaga. So yun guys, tingnan nyo. Sobrang tanda na ng stem niya pero 4 na dahon lang meron siya. Syempre hindi din dumami yung dahon nila nung nilagay sila dun sa area na palagi na lamang basa yung soil. Medyo matagal silang mag-dry guys every time na umuulan ng malakas. Buti nila ngayon medyo balance na, umuulan tapos umiinit. Pero hindi na ganun ka wet yung soil na magsistay talaga for days. Ayan, so tinanggalan siya ng mga lumang dahon kasi mayroon ng mga black spots dun sa ilalim. Kung saan mo na muna siya gitum-tum sa Bisaya. So kana. Ayan, pareho na talaga sila ng potting mix. I'll just give you a closer look dun sa potting mix na meron siya. Medyo madami-dami yung rice hulls pero makikita natin na moist siya na type kasi nga aged rice hulls na hindi na yung mga bagong yung mga bagong bilat tapos natuyo. Hindi yung mga ganun. Yung medyo pabulok na rice hulls yung gamit namin ngayon guys. So ito kasi yung dineliver. So magdedepende din yan sa kung anong klase yung dineliver sa amin. So good thing na ganito yung naibigay sa amin. Ayan. So pupunuin lang yan. Tapos uunahin daw namin yung mga maliliit before we move on to the large ones. Kasi syempre, meron ding lush na dito, which is the Big Roy guys. Kaso nilagay siya malapit sa wall, kaya madaling matuyo yung soil niya. Although, winoter ko siya ngayon kaninang umaga. Tapos ngayon, ayun, sobrang dry pa din tingnan. Ayan na guys, it's almost done. And maybe makikita na natin yung difference kapag siya yung nagtanim, tas kapag ako. Second pot done. Another one of the same kind. Ayan. Medyo pinapagpag, makikita natin talaga dito sa bottom ng pot na sobrang dami ng mga dumikit na soil every time na umuulan.
So hindi sila nakapatong guys, kaya ganon. Matigas ba yung soil niya? Hindi gaano, pero magda-dry nga siya. Nakikita natin yung mga rice hulls na ganyan, no? Kaya medyo dry siya. So ini-imbak. Ayun, lahat din ng mga gamit na soil guys ay nilalagay niya sa iisang lalagyan, except for those na parang nag-compact na talaga, hindi na magagamit. Like what we usually do, nilalagyan pa din naman ng coconut fiber sa bottom ng pot. So mga ganyang pot lang yung ginamit namin sa kanila guys. Iba-iba po yung mga gamit na pot na nandito, kasi kung ano lang pot na vacant, as long as magagamit pa, ginagamit talaga namin. Medyo mahaba yan kasi mother po yan. Kakat na lang muna natin guys, sayang naman. Tapos ayan, okay, nakat na. Itatanim lang yan dyan. Kahit mamaya pa yun itanim guys, it will still survive. That's something that I'm really amazed about aglonemas. Pero ito, dapat kasing putulin kasi masyado nang mahaba sa pot niya. Kaya siguro hindi nakakakuha ng nutrients yung upper part ng roots. Kasi nga mother plant siya guys. Baka ito yung mga kinunan ko before, kasi nga sobrang dami kong nakuha din before. Tapos pinamigay-migay ko. Akala ko nga mauubos yung mga pot na na-prepare ko for them. Kaya nga pinamigay ko na. Tapos ito yung mga naiwan sa akin. Hindi tumaba kasi hindi ko naman naaalagaan. Kasi nga na-explain ko na kanina. Tapos nakalagay lang yung iba natatabunan. Tapos yung iba ay hindi nagustuhan yung lace dito sa garden. Ganon din naman yung mga plants. Merong ibang plants na talagang kung saan nila gusto. Merong mga specific spot ng garden nyo, mas gusto nilang tumubo. Tapos meron namang spots ng garden na ayaw nila. So, proven yan dito sa amin guys. Yung mga plants na nakalagay sa mga places or sa mga areas na ayaw nila, hindi talaga tumutubo ng maayos. Tapos, nagkakaproblema pa or pumapayat pa yung mga ganon. So, I do hope it's gonna be fat na soon. Ayan, ito yung soil na pinanggalingan niya. So, super kawawa siya. Meron pa siyang mother plant, oh, ayan. Tapos, shoot siya. So, anong gagawin mo sa soil na yan? So, tatapon na lang. So, at least malalagay dyan. So, pag umulan, mababasa yan. Meron pang earthworm. Ayan, oh. Meron pa siyang earthworm. Pero super tigas ng soil na yon. Meron pang earthworm yan ha. So ayan, pinropagate na lang. So yun yung mother niya. And you guys, medyo dry na yung upper part niya. Pero mas mabuti na kunin na yung leaf na yan, which is namatay talaga. So ayan. So ayan, hindi pa binuo yung cut. Yung kinat lang is yung part talaga na nag-brown. Ah, okay, ganun pala. Malapit lang kasi siya sa new leaf daw. Kaya hindi kinuha lahat. Ayan. So ako guys, dati pag nagtatanim ng aglonema, syempre hindi ako nagvi-video. Ayan, every time na siya yung nagtatanim, naka-video siya. Not really every time. Meron ding mga tinanim ka na hindi ko nabvi-video, diba? Lalo na kapag wala ako. So, yung mga tinatanim na kapag nandyan ako, naka-video talaga. Pero pag akong nagtatanim, walang video yon. Ano kasi ako nagtatanim guys, tapos gusto ko wala siya kasi ang daming corrections. Daming corrections, ilagay mo yan dyan, ilagay mo yan dyan. Huwag dyan, no? Dapat naka-align ng mabuti. Hindi ako matatapos. Para akong nasa school, ayoko ng ganun. Kaya, ang ending, ganito yung itsura nila. Yeah. Ayun, yung itsura ng dahon parang naging circle patuloy. Sige na, go. Sobrang tigas. Ayan, nanigas na siya. And dahil medyo maliit siya, guys. So,
papalitan namin ng pot. Yung ilalagay namin is yung lipstick ba yun? So, there are people who are calling it lipstick aglonema, but not real sure if that's really the lipstick. So, yun yung ilalagay namin sa pot na to kasi mas malaki siya. So, mas kakailanganin niya ng mas malaking pot. Ayun, yung mga lumang potting mix, ilalagay lang dun sa balde. Alright. Kasi dalawang aglonema siya. So, ayan. Dalawang aglonema in one pot na hindi man lang magkapatid. Ayun, guys. So, yung pots na dalawa na makukuha namin dun sa lipstick na yun, yun yung ilalagay namin dito. O yung lipstick na ilalagay namin dito, tapos tig-isa sila dun sa pot na maiiwan. Bakit ba sobrang mahangin? Sobrang mahangin naman today. Ayan. O, diba? Sobrang mahangin. Hindi mainit dito, pero ayan, tignan nyo. Ganon kalakas yung hangin, ganon. Siguro naman maririnig to sa video na super lakas ng hangin today. Dalawa pa na nakatabi niya. Or babies. So, babies na niya. So, baka yan yung binigay ng kapatid ko. Tapos, walang root, guys. Kasi nga, pinutol ko pa. Kasi masyado nang mahaba. Tapos, ngayon, ayan, nagka-baby na siya. So, nasubukan ko nang magtanim ng aglonema before. Nakapag-propagate ako ng aglonema na hindi ko man lang iniwanan ng root. Yung lower part lang niya yung may roots, tapos yung upper part pinutol ko talaga, walang root kahit konti. It really took me some time para maka-recover yon. So akala ko hindi siya magsa-survive. I think ito yon. Pero ang ngayon ayan na, ang haba-haba na niya, tapos may mga babies pa. Yan, ito siya. So, parehong merong matitigas na soil, guys. Ayan, lalagay na lang namin siya in one pot para lush. Sa place nyo ba, guys, may mga nanghihingi ng plants? Dati kasi sabi ng mama ko, kapag ganyan, nakalagay sa iisang pot, tapos madaming shoots, meron daw manghihingi ng shoots. Pero wala namang pumupunta dito para manghingi ng mga maliliit na ganyan. Siguro dahil uso na yung mga nagbibenta online. Ganon. Pero dati daw, usong-uso na kapag pumupunta sa bahay, nanghihingi lang ng plants. So, binibigay lang yung plants before. Before pandemic, guys, ganun naman talaga, nung hindi pa umuso yung plants, tapos hindi nakita na ganun pala yung value niya, kasi sobrang taas ng value ng plants nung time na yon. So, hinihingi lang yung mga shoots. Minsan nga, merong mga nagpapadala ng entire pot of plant talaga. Even those philodendrons before. Kaya nga kami, before really nag-start yung grabing pagkauso ng plants na sobrang mahal. So, yung binigay talaga ni Auntie Nenen, sobrang laking tricolor. One pot yon na mother plant at sobrang haba pa. Which is yung mother plant namin ngayon. So, ganun nung mga time na yon, pinamimigay lang yung plants. Pero ngayon, ang dami na, halos binibenta na lahat. Pero kami dito, guys, as far as I remember, hindi talaga kami nagbebenta ng mga bigay lang. Benta ba tayo ng mga bigay lang? So, hindi. I don't think we will do that. So, if ever, soon, baka mag-share, pero hindi talaga ganun na binibenta. Lalo na kapag wala ka namang puhunan. So, ganun. So, ayan, eto na siya in one pot. Ayan, dumami siya. Mas gusto kong tignan na lush siya, guys. And mas makikita natin yung ganda kapag madami in one pot, 'di ba? Usually yung iba na nagiging ganun yung itsura is because madami ng shoots, so hindi ginalaw. Ayan, hindi kinuna ng shoots kaya sobrang dumami. Pero ayan, mas matangkad lang tong isa kasi syempre matangkad na siya before pa. Wala, mayroon pa palang Dunya Carmen dito. Sinasabi ko naman kung saan-saan lang nakalagay yung mga ganito. Tapos ayan, pinahaya na ng mga damo. So, dadalhin natin doon. Kasi, marerepat to. Yan, yan. Tanggapin mo kasi, bigat. Sobrang bigat kasi concrete pot yung gamit sa kanya. Wala, kawawa naman. Tingnan nyo yung itsura niya, guys. Kaitsura pa din niya yung pot nung hinugot siya. Malaki sana siya kaso kawawa talaga, sobrang tigas ng soil. Sa paniniwala kung hindi sila sensitive sa kahit anong potting mix, ayan,
kung ano-anong potting mix yung ginamit ko. Kaya tingnan nyo naman, ang tigas-tigas. Madami daw nabibenta ng mga aglonemas online na yung mga nila live. Tapos yung mga lush. Still guys, up until now, mahal pa din yung mga lush aglonemas. Kapag makikita mo na super dami in one pot, parang aabot pa din ng 1,000 up. Yun pa din yung presyuhan niya hanggang ngayon guys. So, bakit hindi namin alagaan tong nandito sa amin? Kawawa naman. Wala kaming mapaglagyan dito. Nakikita nyo naman, dun ko lang sila pinaglalagay ngayon after repotting. Talagang gagawa kami ng paraan na meron kaming mapatungan sa kanila para naman ayun, malagay sila ng maayos kasi sobrang kawawa ng mga ganito pag napabayaan. And sobrang ganda din naman kapag naalagaan. So, ganun. It would be best to take care of these. Kahit pa magkano yung amount niya, pag pinaganda mo, maganda talaga. Grabe yung hangin, no? Nagsusway-sway yung mga puno talaga. Yung malaking mahogany na nandun. Yung bahay kasi namin guys is nandun before, yung bahay ni na mama. Tapos harap niyan is yung mahogany na malaki. Grabe makasway. If you are familiar with ipil-ipil trees, sobrang bilis nilang mabuwal guys. Parang kapag nagbagyo tapos in the morning, madami kasing ipil-ipil doon. Kapag in the morning, magugulat ka na lang, merong mga natutumba. Buti na lang walang bahay dun sa area na. Last na bahay na meron is yan lang. Okay, yung isang pot, dalawang Doña Carmen yung nilagay. Tapos ito, yung galing sa concrete pot, nilagay dun sa isa. Para save tayo ng pots dito. Ay nako, sana mapadami namin to. We still have more here. Yan, kita niyo yung itsura ng pot na yan. And makikita niyo madami na din mga tumutubong damo. So makikita niyo talaga, ebidensya yan na nilagay lang yan sa gilid. Tapos tumatalsik yung putek every time na umuulan. Kaya nagni-need talaga to ng repotting. Sobrang dry pa ng soil ngayon, oh. Ayan. So, we need to change this. Grabe, oh. So, sobrang lakas ng hangin. Tingnan nyo yung dalawang pots. Ayan, dalawang pots ng bird's nest. Oh, grabe. Ano ba yung ganitong hangin? Wala namang bagyo, mainit naman. So, anong tawag sa ganitong hangin? Habagat? Habagat ngayon? Sure, uy. Ayan, kita nyo sa sobrang lakas ng hangin, merong nalaglag dito. So, akala pa naman namin dito siya malalaglag. Kasi nakikita namin, nandun na siya sa ibabaw, so nabali na siya. Pero hindi pa siya nalalaglag kasi parang na-stuck pa siya dun sa isa pang sanga. Pero ngayon, eto, nalaglag siya. Buti nga, hindi niya tinamaan yung dahon. Yun talaga yung mga pinagpapasalamat ko dito. There are times na merong mga nalalaglag na sanga every time na humahangin, pero hindi naman tumatama sa mga dahon. Mabait naman tong mangga namin eh. Tapos eto pa, may nalaglag na isa dito sa tabi, pero hindi naman sa Imperial tumama. Ayan, eto oh, yung mga eto, nang laglag. Di ba pag sa dahon tumama yan, ako sapul talaga. Yes, maganda yan. Meron akong nakita ganyan, tapos lumaki na. Ayan, binarter namin sa baby na Diamond Siam. So, meron din kasi kaming bagong propagate na Diamond Siam. Yan din, bagong propagate din yan. So, bagong cut, but at least merong roots. So, Aglonema Legacy. Meron din siyang ayan, yung ginamit namin is yung coconut fiber. Meron na yan. Kaso, pinapalitan ko ng soil kasi yung ginamit niya is hindi naman magandang soil. Niya kanina, niripat niya, tapos yung mga soil na yun yung ginamit, hindi yung mga ganito. Mas maganda kasi na naripat siya ng maayos with the same soil, the same potting mix na gagamitin namin sa lahat ng plants na meron kami today. Meron ng acacia, merong aged rice hulls, meron yung rice hulls na carbonized rice hulls, tapos merong coco peat at cow manure. Yon. Dagami, meron pa siyang dagami. Oh, marami pa pala. Meron pa palang dagami na hindi ko na-mention kanina. Dagami is yung hay. Kung tama man. Basta yan yun. So, ano pa bang usong plants ngayon, guys? Sana naman makabili kami. So, I think plants are also season-season, yung mga ganon.
there are times na iba yung muuso kasi dumating din yung times na yung mga flowering plants yung uso, tapos may mga times na puro ornamental naman. Yung mga naalala ko dating yung mga uso is yung orchids, tapos yung hangin, tingnan nyo, grabe. Tapos dumaan din yung time na yung uso is yung euphorbias ba yun, of different colors, yung mga anthuriums na namumulaklak, yung mga ganon. Si mama nga dati merong mga ganon. There were times na puro vandas naman yung uso, pero not really as expensive as those plants before. Hindi naman umabot sa ganong halaga. Dati yung mga vandas mahal na yata yung 500, pero last year talaga grabe yung increase ng price ng mga plants. And nag-aagawan pa pag nagpo-post ka online, yung mga ganon. 'Di ba, naalala mo 'yon? Been there, nakipag-agawan ka din. Yung mga ganon, yung ipipm mo na, "Ma'am, akin na lang 'yan." Ganon, steal na lang. Dagdagan ko na lang ng ano. Oo, yung mga William na ganon, merong nagkamali ng post, sabi niya, ano daw, silom, tapos sobrang low price lang. Kaya siya, ayun, sobrang laki na. Yung nandun. So, yan na siya ngayon. 500 yan. Before. Ayan, 500 yan before nung nabili namin. So, nakipagagawan pa siya. Ang daming nalalaglag na kahoy. Yung mga ganito. Nakaka-damage na yan ng plants. Bakit may cellophane dito? Yung pinaglagyan ng ano yan. Nung kabarter namin kahapon. Ayan, dami-daming nalalaglag dito. Sobra kasing lakas naman ng hangin, no? Grabe naman ngayon. Tapos mainit naman. Hindi ko talaga alam. Ayan, we're not even half. Nandito pa yung mga malalaki. Hindi pa kami tapos. So, tapos ang lakas pa ng hangin. Ayan. So, ayan. Ito siya, guys. Mas gumanda siya, diba? Nung napalitan ng potting mix. Kanina halos hindi puno yung pot niya. Tapos ngayon, ito. This is beautiful. Ano lang to, guys, hindi to rare na aglonema. So, if kilala nyo to, paki-comment naman. Confusing talaga yung pangalan nila. So, I won't pretend that I know each one of them. Lalo na itong mga ganito. So, paki-comment naman if kilala nyo. So, ayun, nandito na tayo. Ano ba yung Silver Bay? I think yun yung Silver Bay na aglonema. So, sa mga kilala kung ano yung mga variety na to, paki-comment naman po. Yung isang yun, guys, is kapatid lang talaga nitong dalawang to. May nag-comment dito nung first time na nag-video kami about this. Merong nag-comment na ano yung pangalan niya. White Rain ba yun? So, not real sure about that. Kasi iba-iba po yung comment ng pangalan. Kung ano yung tawag sa aglonema na yun. So, confusing nga naman. Kaya, which is which? Basta ito siya. I think we will be putting them in one pot. Kasi, hindi po siya nalagay kung saan nilagay itong dalawa. Kasi nga wala ng space. Nakalagay lang siya sa tabi ng mangga and medyo tumigas talaga yung soil niya. Not medyo. Grabe, ang tigas ng soil niya. We really need to find a way na mapaglalagay namin sila sa isang pot lang. Sa isang pot lang ba? Malakas pa din yung hangin, guys. Ano kaya yung tawag sa mga ganitong time? May mga ano din pala ako, guys. So, hindi pa namin inayos yun kasi pala, grabe pa din naman yung hangin. So, baka matumba lang din ulit. Kasi sobrang laki na niya para sa pot niya. Tapos, meron nga pala akong mga San Francisco. Yung Bisaya na tawag namin sa kanila, Pargayo. Yung iba nakalagay lang talaga. Usually, yung makikita mo, yung mga ganon, nakalagay lang talaga sa soil. Pero sa akin, ay nilagay ko sila sa pots. Kasi hiningi ko pa yan eh. Meron kasing mga parang nag-prune na mga malalaki nilang ganyan. Tapos, nanghingi ako kasi naiinggit ako sa mga kulay nila. Meron kasi silang iba't ibang kulay sa leaves. Ayan. For sure, familiar sa inyo yung mga ganyan kasi madami yung ganyan. Sobrang common ng mga yan dito. Pero sa akin talaga nakalagay sa pot. So, ayan. We are now down to the last 3 pots na malalaki dito. So, yun na lang yung kulang and we're good to go. Tingnan nyo. Konti na lang din yung soil. I don't think we can still make it para dito sa tatlo. So, mag-a-add siguro kami para matapos na today. Ay, naghanap pa kami ng pot na malaki, oh. Kasi yun lang sana yung pagtataniman sa kanya. But hindi talaga pwede kasi sobrang tangkad na ng mga aglonemas na yun. So, we found something. Ito, mas malaki and mas mahaba. Ayan, ito sila. Silang tatlo yung ilalagay namin dyan.
Tama na daw pala. Ayan, diba? Mas maganda pala sila kapag ganyan. Ayan, beautiful. Nasa last spot na po tayo. Ayan, sobrang dami pa din daw. Mga itim na langgam. Tingnan nyo yun. Hala. Grabe, oh. Ayan, is nagdadala pa ng mga bahay. Nagdadala pa ng mga bahay. Sobrang dami. Grabe. Ay, bahay ay pagkain pala to. Pagkain pala to, pagkain. Ay, sorry. Ayan, ready for emergency talaga. Oh. May pagkain dala kahit nagsisitakbukan. Si Pagong pala yung nagdadala ng bahay. Ay, mga babies. Bakit pa kasi ang daming ganyan? Asan na yung baby? Ah, oo. Ayan, may mga babies pala. Ayan, about to come out. Ayan. Ooh, beautiful. Alam nyo guys, I just bought this for 120 pesos. Parang dalawang, ano siya, dalawang malalaki. Tapos, ayun, medyo dumami na siya ngayon. So, nakaka-excite. Ba't ay matagal, nagbubuhol-buhol ba? Dalawa lang siya. Tapos ito pinutol na niya para yung pinaka-base maiwan, tapos tatanim na lang namin ulit. Ito. Kasi nga, mahal to eh. Nakabili si mama ng ganito. Pero super lush. 1,200 siya nun guys. And nandun pa din sa kanya ngayon, super laki na ang lalaki ng mga dahon. So ito, nalalakihan din naman ako sa kanila. Kaya medyo nagkakaano. Ay, shoot! Shoot din eh! Kani! Shoot niya. Tingnan mo. Okay na, pastay na lang. Mas maganda talaga tingnan na madami in one pot. Yung mga siksik, nag-uumapaw, yung mga ganun. Yun yung gusto ko. Plus the shoot that is about to come out. Ayun, meron na siyang mga shoots. So, akalain mo, 120 lang yung bili ko. Tapos, eto na siya, malaki na, and madami. Ay, not real sure if naririnig nyo pa ako sa lakas ng hangin na. Hindi ako gumagamit ng microphone. Although meron kaming microphone na yung merong parang patay na pusa. Yung mga ano, yun ba yung tawag dun sa microphone na yun? Yung may mga hair ba yun? Basta ganun, meron yun pero hindi ko siya ginagamit. Kasi hindi ko namamalayan along the way while nagsasalita ako. Merong mga ano, yung parang karat yung parang choppy, yung mga ganun. Kapag nandito lang kami, no microphone talaga. Mas okay yung ganun. Siya na nga guys, matatapos na kami. So, I'll get to see you when we get right into the montage. So yun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla Bohol. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Bye!